Sa mga bagong balita na naman sa ating modernization program, Department of National Defense naglaan ng nasa 8.5 billion pesos para sa Miguel Malvar frigates. Naturang warships, lalagyan ng mga anti-air missiles at mga airburst munitions. Philippine Air Force, bumili na naman ng armas mula sa Israel. Bagong Israeli Air Defense System, sinasabing binili ng Pilipinas. Kamakailan lang ay ating napag-usapan na pinaplano ng Philippine government na magkaroon ng nasa 12 Miguel Malvar guided missile frigates ang Philippine Navy sa ilalim ng AFP modernization program ng bansa upang mas mapalakas pa ang ating pangdepensa sa territorial waters ng Pilipinas at napabilib din ng ating Navy sa capability ng naturang frigates. Sa kasalukuyan, mayroon ng 4 na Miguel Malvar frigates ang Pilipinas na kung saan ang 2 nito ay nagagamit na ng ating Philippine Navy at ang 2 pa ay under construction na rin sa South Korea na kung saan ginagawa ng Hyundai Heavy Industries sa halagang nasa 34 billion pesos. Iba din talaga ang capability ng ating mga bagong warships matapos itong nanalo bilang ikatatlo sa Rim of the Pacific exercise sa pinakaasintadong warship gamit ang kanilang naval gun at nasa 14 na warships ang kalahok sa kompetisyon na ito. At sa mga hindi nakakaalam, kahit na padami na ang ating mga Miguel Malvar frigates, ay kulang pa talaga sa armas ito dahil wala pang laman na missiles ang missile tubes nito sa harap o kung tawagin ay vertical launching system, kaya hindi pa talaga ito handa kung sakaling magkaroon ng totoong gyera. Kaya sa bagong magandang balita na ating nakalap, mukhang magiging fully armed na talaga ang ating warships matapos nagbigay na ng alokasyon ang Department of National Defense ng nasa $142 million o nasa 8.5 billion pesos para sa mga missiles at iba pang bala ng mga Miguel Malvar frigates upang maging handa ito kung sakaling kinakailangan. Ang sinasabing paggagamitan ng budget na ito ay para sa pagbili ng mga VL Mica surface-to-air missiles na ilalagay sa vertical launching system ng ating warship at ito ang pinakaunang beses sa history ng Philippine Navy na magkakaroon ng short to medium range na surface-to-air missiles ang kanilang vessels. Napaka-importante na mabili na talaga ito ng Pilipinas dahil ang mga VL Mica missiles ang nagsisilbing pangunahing pangdepensa ng warship laban sa airborne targets tulad na lang ng papalapit na missiles ng kalaban, pati na rin ng mga drones at mga fighter jets, kaya halos walang kadipe-depensa ang barko kapag walang ganitong klaseng missile. Ang sinasabing bibilhin na VL Mica ay may range lamang ng nasa 20 kilometers, subalit ang mga susunod na Miguel Malvar frigates ay lalagyan ng VL Mica na may range ng nasa 40 kilometers, kaya mas mai-intercept ang target habang malayo pa ito sa warship. Maliban sa VL Mica missiles, kasama din sa bibilhin sa 8.5 billion pesos na budget ng Department of National Defense ay ang mga bala para sa Aselsan Gokdenez 35mm series dahil hindi kasama sa binili ang mga bala para sa armas na ito kaya hindi pa ito nagagamit ng Philippine Navy. Ang Gokdenez ang nagsisilbing final defense ng warship kung sakaling hindi matamaan ng VL Mica missiles ang papalapit na missiles ng kalaban at napakabilis ng rate of fire ng armas na ito na kung saan nasa 1,100 rounds per minute. May range ito ng nasa 4 kilometers kaya pwede rin gamitin laban sa mga lumalapit na fast attack craft lalo na't walang mga otokano ng ating Miguel Malvar frigates. Gumagamit ito ng tinatawag na 35mm atom airburst munitions na kung saan sumasabog at naglalabas ng maraming projectiles upang paniguradong matatamaan talaga ang target. Sa ngayon, naghihintay na lamang tayo kung kailan nabibilhin ng DND ang mga missiles at bala na ito at ang importante din ay may inilalaan na pondo ang Philippine government. Samantalang sa isa pang balita na patungkol naman sa Philippine Air Force, mayroon tayong ibinalita noon na mayroong inilabas na 1.25 billion pesos na pondo para sa ground-based air defense system project ng Air Force
at sinabi nating may chance na down payment ito para sa South Korean o Japanese air defense system tulad na lang ng Type 03, subalit hindi pa talaga kumpirmado ito at may mga bali-balitang para ito sa Israeli air defense system. Sinasabing ang budget ay para sa pagbili ng isang baterya ng Spider air defense system na kung saan mayroon na rin naman ang Philippine Air Force. At nabigla tayo sa balitang ito dahil ang Department of National Defense na mismo ang nagsabi na hindi na sila bibili ng Israeli-made weapons. Ngunit mas malaki ang tsansa na para ito sa MANPADS o Man-Portable Air Defense System tulad na lang ng MBDA Mistral 3 Air Defense System na isang klase ng short-range weapon na panlaban sa aerial targets na kung saan nakakabit na rin ngayon sa ating Rizal-class frigates at may range ito ng nasa 7 kilometers. Sa ngayon, hihintayin na lang natin ang kumpirmasyon ng Department of National Defense kung ano ba talaga ang biniling armas ng bansa.